Di na po natin patatagalin. Ito po yung sinasabi kong may lukso ng dugo natin. No? Okay, patayin po natin at atin pong ibigay sa kanyang ating pulpito. Welcome po natin, church. Tayo po tayong lahat. Reverend Ramil Salmurin. Thank you, Pastor. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kagalakan po na makasama kayo ngayong umaga at maimbitahan sa okasyon po na ito. At maraming salamat sa ginagawa ng Panginoon sa inyo. Totoo po niyan, dadagdag ko lang sa kwento niya, merong isang pastor na lumapit sa akin, batang pastor lang, dyan sa somewhere in Bulacan din. Ginamayan niya ako at sinabi niya, Pastor, nabasa ko po yung manual niyo. Ako naman, gumawa-gawa lang naman ako ng manual. Sabi ko, saan mo nakuha? Ang totoo niyan, sabi niya, kay Pastor Bernard. Si Joseph ba? Santos, oo. Sabi ko, nagpasa-pasa na. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na magamit tayo sa ganong kaparaanan. Isang kagalakan din na makita si Ate Mila for a long time. Totoy na totoy pa lang ako nung nasa Olonga po kami. Isa po yan sa mga itinuring kong mga kapamilya, kapuso at kapatid doon sa Olonga po. Magandang umaga po muli sa inyo. Anyayahan ko ho kayo na buksan ang inyong mga Bible. At again, ito po ay inyong Parents Sunday. Ang dami pong pag-uusapan talaga pag pamilya. Merong usapan ng mag-asawa, merong usapin ng mga magkakapatid, merong usapin ng mga magulang sa anak, anak sa magulang. But we will going to center this morning on the subject of doon sa parents. So basahin natin yung tema ninyo, Colossians chapter 3, at atin pong babasahin ang verse number 20. Colossians chapter 3, verse number 20. Ito po ang ating mababasa. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto God. Tayo'y manalangin, mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa biyaya po ninyo sa bawat isa po sa amin. Hindi kami karapat-dapat, subalit ipinagkatiwalaan niyo po kami at inilagak niyo po kami sa ministeryo at binigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng iyong napakagandang plano sa sangkatauhan. Kayo po, Panginoon, ang siya magpala ngayong umaga sa pagtitipon po na ito na makita po ng bawat isa ang kahalagahan po ng mga magulang. Kayo po ang aming itinataas, pinupuri at pasasalamatan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po. Please be seated. Pipilitin ko po na maging maiksi. Dahil ang totoo po niyan, isa po sa mga paborito kong subject na pinag-uusapan ay ang tungkol po sa pamilya, lalo na po pagdating sa issue po ng mga magulang. Kung inyo po napapansin, hindi po tayo nakapamili ng magulang. No? Wala po ni isa sa atin na nakapamili po ng magulang. Naitanong ko sa aking isipan, bakit kaya hindi nakapamili ang bawat isa sa atin ng magulang? Kasi sabi ko, kung nakapamili ako ng magulang, baka sakaling ang pinili ko magulang ay yung medyo kilala. Kagaya halimbawa ni Henry C. Kung yun ang naging magulang ko, di sana wala akong problema sa SM. Di ba? O kaya kung ang aking napili ay si Gokong We, di sana wala akong problema sa eroplano. No? I mean, yung mga ganon. No? Kung makapamili ka ng magulang. Pero ang problema ito, kung yung magulang mo makapamili din ng anak, ako din kayang piliin nila. Naunawaan niyo po sinasabi ko, ano? Sana nakapamili ako ng magulang. Tapos sabi ng magulang mo, di sana nakapamili din kami ng anak. Di ba, no? Kaya lang, ito yun Paglabas natin, yan na yung magulang natin. At paglabas din natin, yan na yung anak ng magulang. Hindi ba? Patsamba-tsamba. Kaya nga pag may mga bago mag-asawa, pag pinag-usapan, Pastor, ano po may papayo sa akin? Ang sinasabi ko sa kanila, pag bago mag-asawa kayo, mag-anak muna kayo ng isa. Mag-anak kayo ng isa. Testing baga. Pag maganda yung resulta, dagdagan nyo ng marami. Pag pangit, huwag nyo nang dagdagan, marami na yan. So testing ka muna ng isa. Oy, maganda. O dagdagan mo yung lahi, di ba? Pero kung pangit, huwag na. Okay na yung isa.
Pag sinabi ng anak mo na, ba't nag-iisa lang ako? Anak, ikaw ay napaka-precious. Kaya nag-iisa ka lang talaga. Ano? Yun ho yung yun yung mga, ang dami po mga usapin tungkol dito. At isa pa, so, yung mga practical lang munang pag-uusapan natin, no? Bago tayo pupunta sa Bible. Yung practicality na, kaya yung magulang natin ay ganito. Dahil yun lang din yung natutunan nila sa magulang nila. Madalas sinasabi ng mga magulang natin, lalo na ng magulang ko, maiintindihan mo rin pag naging magulang ka na. Hindi ka pa magulang nun. Hindi ba? So sabi mo, ganon. Di ba? Pasok dito, labas dito, di ba? And then, nung panahon na naging magulang na ako, totoo nga. Dalawa talaga ang ibig sabihin ng magulang eh. Yung magulang na parent at yung magulang na magulang. Alam niyo yung ibig sabihin? At kadalasan, mas magulang yung anak kaysa magulang. So, naintindihan ko, ganito pala. Kaya nung unang panahon, ang sabi nung anak doon sa magulang ko, parang sirang plaka. Ay, nung panahon ko, hindi ko na masasabing sirang plaka eh. Wala nang plaka, hindi na uburso yung plaka. Sirang CD naman. Malamang pagdating sa inyo, sirang USB. Kasi paulit-ulit. And yet, yun yung paraan ng magulang para lang maitanim sa atin yung dapat itanim. Ang maganda rito, may Bible na tayo ngayon. Hindi na pabago-bago yung ating programa. Hindi na pabago-bago yung sistema natin. Hindi na tayo magtatanong, kaninong sistema ba talagang susundin ko? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Alright. So ngayon, ang sabi ng Bible ay ito, children, obey your parents. Obey your parents. Now, pamamagatan ko itong mensahe na ito ng medyo odd na pamagat, medyo kakaibang pamagat. Ang pamagat nito ay, while there is time. Anong ibig mo sabihin, Pastor, while there is time? Well, most of the time, we take for granted time. Kahapon, and I probably will go back to this paulit-ulit, we just buried one of our pioneer members. Siyempre, alam mo, pag pioneer members, nakakaiyak yun. Ayokong umiyak, pinipilit ko huwag umiyak, pero naiiyak ako sapagkat isa yun sa mga naunang membro ng church eh. Kung backslider lang yun eh. Ba't mo naman iiyak ka nyo? Sasabihin mo, buti na kinuha mo na nga Lord dyan, nakakatisod na yan dito. No. So, naiyak ako kasi alam mo, pioneer members. And then makikita mo yung mga anak, yung ibang mga anak, hindi naman saved. Alam mo, may ganun talaga sa pamilya eh. No? Hindi mo ma-explain kung bakit, kung anong dahilan, pero meron talagang sumasalangsang. Umiiyak na para bagang yung apo nagsabi na hindi ko man lang nasabing salamat. Hindi ko man lang nasabing mahal ko kayo, lolo. Yung anak umiiyak, hindi ko man lang napadama sa tatay ko. Yun nga yung sinasabi ko, while there is time. You take time for granted. Your mother, your father is sitting right beside you, and you could not even give them a hug. Alam niyo yung mga ganon. So, maraming mensahe ito na pag-mikos-mikosin ko na lang ha. Because ang tanong ko dun sa kay Jomi, nandiyan ba si Jomi? Hindi ko pa nakita personally eh. Kung ano itsura nun sa Facebook lang eh. Baka mamaya lumapit na sa akin, hindi ko pa Ano ba itsura nun? Mukhang ano ba? Siyang nagko-communicate sa akin. Sabi ko, ilang beses ba ako magpipreach? Ang sabi niya, isang beses lang pastor. Alam niyo, sa totoo lang, pag matandang pastor ka na at nagkakaedad ka na, parang nanghihinayang ka na, isang beses lang. Hindi naman dahil sa love gift. Ang totoo niyan, kay 2 beses, kay 3 beses, kay isang beses ka lang magpipreach, kay maikli, kay mahaba, pareho lang love gift nun eh. Hindi ba? So kahit kung isa lang, pabor sa akin yon. Kung maiksi, pabor din sa akin. Pareho lang din naman ang love gift eh. Kanya lang nanghihinayang ako sa pagkakataon. Kasi baka hindi na tayo magkita pa. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Mauuna ka na. Kala nga naman ako mauna. So sa akin lang yon. Alright. So anyway, pagsama-samahin natin. Dito muna ako sa practical ha. Gaano ba ka-importante ito? No? Paano ba natin gawin na maipadama itong obedience na ito sa ating mga parents? Well, number 1, umpisahan natin sa letter H. Number 1,
hug. Di ba? Hug. Ewan ko kung gaano karami sa atin yung naging ugali na nayumakap. Naging ugali na halikan yung ating mga magulang. Yung nay, mwah, nay, thank you. Alam nyo, totoo niyan, madalas nagte-thank you lang kayo pag nakakuha kayo ng pera. Kasi ang tingin ng mga anak sa mga magulang sa panahon natin ngayon, parang ATM. Pero mas pasaw, parang GCash. Pag hingi, kailangan meron ka agad. Na? Ngayon, yung magulang, old school. Anong sabi ng magulang? Noong panahon nga namin, naglalakad lang kami. Noong panahon nga namin, ang baon namin, piso lang. Diba? Patay ka na kagad doon. Yari ka agad. Sasagot ka ng mga, noong panahon nyo yun. Diba? Pero kung may mga magulang mapagmahal, ma, pahingi nga ng 500. Ang bira. Itong 600, bait na magulang, 600 pa, oh. Thank you, ma. Ganun lang ang thank you lagi. Kung yung magulang mo, 500! Pambira, 400 nga wala ako. Hindi mo ba alam, 300, hirap na hirap ako? 200 pa kaya? Ito, may 50 ako, ibalik mo sukli mamaya. Ganun ka dapat magaling ang magulang pag nagbigay. Na? Sa aming mag-asawa, yung mga anak ko, mas madali sila lumapit sa akin kaysa sa nanay nila. Kasi pag sa nanay sila lumapit, resibo. Saan mo gagamitin yan? Magkano paggagastusan mo? Ganon ang nanay, mitikuloso. Tama ba ako? Yung tatay, iba. Pa, pahingin 500, pahingin 200. Walang kuskus balungos. Bigay ka agad. Ganon tayo. Kaya tingnan mo yung mga anak natin, makananay. Hindi ko maintindihan kung bakit, ganon na nga tayo ka mapagbigay, makananay pa rin yung anak. Pambirang buhay to, manghihingi sa akin yung mga anak ko, punta kayo na mama. Wag na lang. But the point I'm trying to drive at is a very practical thing na kung minsan nakakaligtaan natin is the word hug. You hug the person you love. Pag alis mo sa bahay, pagdating mo sa bahay, or kung anytime na magkita kayo pagkakataon, masalamat sa plancha mong damit, masalamat sa ganito, masalamat sa ganito. That would boost their confidence. Malaking bagay po yun hug. Di ba? Yun ang importante doon. Ano pa yung letter H? Help. Help. Nakarinig na ba kayo ng mga sa katagang narinig nyo na sa church ang sipag-sipag, sa bahay tamad-tamad? Help them. Ano ba yung maliit na pwede mong gawin? Ano ba yung tulong na pwede gawin? Ako na dyan. Ako na dyan pa. Kaya ko na yan. Malaki na ako. Ako, tendency ko, kahit na yung mga anak ko malalaki na, ako pa din Pero dumating sa punto, sabi ko, teka sandali, mukhang baliktad yata, dapat sila na to Kayo na. Those are the times when you can say, ako na dyan, help. Simple words and yet seldom seen. Hindi po ba? Tapos, ano pang isang salitang H? Hope. You give them hope. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Sagot ka namin. Yung tatlong po na yan, napakasimple and yet madalas nakakalimutan. Pagkatapos, maririnig mo yung iyak. Mama! Mama! Bakit ka namatay? Gusto niya naman matay. Ano magagawa mo? Tapos, sasama ko. Tulak mo, ayaw naman. Napanood nyo minsan yung sa television, dumating yung nanay, sinasabi niya yung mga anak ko, mga professional, pero walang panahon sa akin. It is not something that you are giving to your parents, but it is something that you give them time while there is time. Habang may panahon ka pa. Let me tell you a story. Pagka nagkakaedad ka, medyo puno ka na ng kwento Dalawa kaming magkapatid, ako yung panganay. Bilang panganay, lahat ng bigat nasa sayo. Yung nanay ko, housewife. Yung tatay ko, houseboy. Magsasaka. Yung tatay ko. Grade 1 lang ang inabot niya. No read, no write siya. Paano na lang ang buhay namin?
isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga duka. Ganun ang kalagayan namin. Kaya nung unang panahon, wala akong panahon na manligaw or magkaroon ng mga seryoso. Siyempre mayroon din ganun, hindi pwede, lalaki kayo. May mga crush ka rin, yung you crush you crush me, you crush each other, ganun. Hindi mawala yun eh. Binata ka eh. Pero nandoon sa isip mo na ikaw ang pag-asa ng pamilya. Hindi ba ganon? Ikaw ang pag-asa ng pamilya. You cannot fail. Kaya ang bigat ng dala mo, hindi ka pa nagsisimula, may pasang ka na. So pagka-graduate ko ng high school, nag-adventure ako ng Olongapo para makapag-aral ako ng college. So nag-enroll ako, ang daming kwento, ang haba ng kwento, no, iklihan ko lang. Wala akong pang-tuition pero nakapag-enroll ako. Ganun ako kagaling. Wala akong pang-tuition, wala akong pang-enroll pero nakapag-enroll ako. Ang course ko, electrical engineer. Electrical engineering, sorry. Gusto kong maging isang electrical engineer. Sa dalas kong makuryente, minahal ko ng kuryente. Kaya ako naging member ng Olongapo Bible Baptist Church. Doon ako na-baptized. Kaya nakasama ko sina Ate Mila. So, ibang istorya, marami akong istorya doon. Pero nasa akin yung bigat. Sabi ko, pagdating ng panahon, ako ang mag-aaruga sa aking magulang. Aarugain ko yung magulang ko. Ang pangako ko sa kanila, bibigyan ko sila ng green money. Alam nyo na yon, green money, dolyar yon, dolyar. Tatapos ako, mag-a-abroad ako. Ang problema, hindi pala yun ang plano ng Diyos. May ibang agenda ang Panginoon. Habang nag-aaral ako ng first year sa college, nagkaroon ako ng panawagan. Ayaw ko. Bakit? Paano na lang pangarap ko pag nagpastor ako? At nung mga panahon na yon, yung pastor namin, si Pastor Abrera, sakitin. Ayoko naman maging ganito. Yung pastor po namin doon, maliit na, payat pa, ang kanyang sakit, TB. Pag umubo po yun mula rito, nakarating ka na sa kanto, hindi pa ubos ang ubo nun. Talagang, tapos ginawa pa akong assistant. Taga-masahe. Sabi ko, hindi kaya lilipat sa akin yung TV nito. Pag yung anong pastor na nakita mo, magpapastor ka pa ba? Nag-struggle ako. Paano na lang yung pangarap ko? Anyway, to make the long story short, against all odds, nagpastor ako. Fast forward, dumating ang punto, nagkasakit yung mga magulang ko, kinuha ko sila. They stayed with me, and I give them hug, I give them help, and I give them hope. Habang nandito kami, hindi kayo mahirapan. Sabi ng nanay ko, anak, mainit, bilang mo ng aircon. Anak, malungkot, bigyan mo ng television. Lagyan mo ng cable. Anak, sobrang lamig, palitan mo ng electric fan. Para lahat ng gusto, pwede. Anak, magpakonsulta ako. Kanino? Kay Dr. Bulalo. Punta natin si Dr. Bulalo. Sa Pangasinan. Meron ka pa bang baka gusto mo si Dr. Kare-Kare naman. Para lang makita nila na lahat pwede namin gawin sa kanila. Well, my mother enjoyed that life and I fulfilled my dream. I fulfilled my vow. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng green money. Uso pa noon yung 5 piso. 5 pisong papel. Green yun eh. Iyon na naibigay ko sa kanila. So natupad pa din. My parents died more than a year ago. 2 araw lang pagitan, pareho sila namatay. Hindi pumayag yung tatay ko na iwanan ng nanay ko. Sinundan niya ang nanay ko after 2 days. Para sa iba, malungkot dahil 2 patay namin. Para sa amin, masaya kami. Bakit? Hindi na kami naghirap. Package deal eh. Isahan lang. Iyon ang kwento ng mga magulang ko.
But it's so wonderful to see your parents that you have given them the practical side. You're hugging them. Pati mga apo nila, o yakapin nyo na, hindi na magtatagal ang buhay niyan. Yung nakikita ko yung mga may edad dito, yakapin nyo na nang yakapin yan. Bakit? Hindi na magtatagal ang buhay niyan. While there is time. Alam nyo ba, pag nag-50 ka, ang tawag sa'yo, boundary ka na. Parang jeep yan boundary ka na. Oo. Pag nag-60 ka, terminal ka na. Pang-terminal ka na. Pag nag-70 ka, grahe ka na. Pag sumobra ka pa sa 70, overtime na yan. Hindi mo na pwede sabihin, kung 20 anyos ka, sasabihin mo mahaba pa yung pagkakataon mo, bagamat hindi mo alam na buhay ka pa bukas, pero masasabi mo mahaba pa yung pagkakataon mo. Pero mga kapatid, yung kagaya ko, hindi na pwede. Kaya ngayon, sa panahon ko na ito, inuunti-unti ko na ang aking habilin sa kanila. Bakit? It's just the reality of life. No. Sabi nila, Pastor, bata ka pa. Sa inyo, bata pa ako. Pero yung abuso ko sa katawan ko, nung bata ako, iba na. Ang dami ng sakit na nararamdaman ko sa katawan. Diba? Lalo na kung mahirap ka, lumaki ka sa hirap. Kung malaki ka sa sarap, wala kang sakripisyong ginawa. May high school pa lang ako, nagbabanat na ako ng buto para kumita. 3 taon na ako nagbubulkanize ng gulong para lang meron ako mabaon. Hindi pa kasama yung ibang trabaho na tinrabaho ko para lang mabuhay. Tapos sasabihin mong bata. Tapos sasabihin, kalabaw lang ang tumatanda. Tumatanda din naman ako kasi kalabaw din ako eh. Ang punto de vista, mga kapatid, nasa dapit hapon na kapag ikaw ay umabot ng 50, nasa dapit hapon ka na ng buhay mo. And if there are times when, kaya nga sabi nila, ano kami, SOS, slow, old, but smart. You go slow because you're old, but you're getting smart. You don't waste your time to some little things. You spend your time in a lot of things that more valuable, more important. Itong mga bata na ito, kikita mo yun sa daan, magdamag, gabi na, nandun pa rin. Because they are young. Tayo, hindi na. Sayang yung tulog muna ako. Kinabukasan, you do more important things. Bakit? You know your time is short. Tama po ba ako? Ngayon, you take that opportunity. Ayaw mong magaya sa mga iba na kung kailan wala na yung magulang nila, doon sila nagsisisi na hindi ko man lang naipadama sa nanay ko, sa tatay ko yung pagmamahal. Pambira ka naman, may panahon ka, hindi mo ginawa. That's the reason why this kind of event is very important. Wala yung magulang mo dito. Pag uwi mo, yakapin mo. Ano bang nakain mo? Hindi ho, meron kaming Parents Sunday. Natutunan ko, kailangan ko kayo yakapin. Kailangan ko kayo halikan. Kailangan ko kayong tulungan. Kailangan ko kayong bigyan ng pag-asa. Kaya magiging mabuting anak ako para sa inyo. Doon pa lang tayo sa practical. Balik punta na tayo sa Bible. Ang sabi ng Bible ito, children, obey your parents in all things. Gusto kong i-emphasize muna ang salitang obey. Ang obey, mga kapatid, is the lowest form of respect. When you hear the word obey, it connects with the word command. May utos, kaya mayroong pagsunod. Obey has to do with a command. You were commanded, and so you obey. Sabi ng nanay mo, magugas ka ng pinggan, you obey because there is a command. Sabi ng nanay mo, maglinis ka, maglilinis ka because you obey. Ang sabi ng Bible, you obey your parents in all things. No exception. Hindi ka pwedeng mamili. Hindi ka pwedeng magdabog. Hindi ka pwedeng, in all things maliban na lang. Of course, ang pinag-uusapan dito, yung mga utos na tama at wasto. Hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay na hindi wasto at tama. Naunawaan niyo po ako? Kasi may mga magulang, mga kapatid, na talagang sinaniban na ng hindi magandang espiritu na yung kanilang anak ibinebenta nila. Yung kanilang anak ibinubugaw nila.
yung kanilang anak pinagagawa nila ng masama, hindi po yan sakop ng pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan lamang natin ay yung katuwiran ng salita ng Diyos. Kung yung magulang mo ay responsable at makatuwiran, you ought to obey without any excuse. Nag-aaral ka, pinag-aaral ka, ginagastusan ka, dapat mag-aral ka. Dapat maging masinop ka. Dapat maging matapat ka. Bakit? Because that is the lowest form of your response to your parents. Obey. My command, my obey. You obey your parents in all things. For, anong sabi ng Bible? This is well-pleasing to God. So makikita po natin dito mga kapatid, that when we obey our parents, we are at the same time pleasing God. And when we disrespect our parents, we also does not please God. Bakit kaya nagkaganyan, Pastor? Well, because you understand that the authority has only one flow. Isa lang ang agos ng authority. Ang agos ng authority nagsimula sa Diyos, papunta sa magulang, papunta sa anak. Ganon din po sa church. Mula sa Diyos, papunta sa pastor, papunta siya miyembro. Hindi po yan bumabalik. Hindi po yan sumasalungat. Kanya ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa magulang mo, at dahil ako nagbigay ng magulang mo sa iyo, at kapag ginawa mo ito, ang pinararangalan mo at pinasasaya mo, hindi lamang sila, pati ako. Naunawaan niyo po ang sinasabi ko? Pati ako. Kasi ako ang nagtugma sa inyo eh. Gaya ng sabi ko, yung tatay ko po ay hindi nakapag-aral. Bando po yung kanyang palayaw. Pero, siya ang pinaka-the best na tatay sa akin. Kahit hindi siya nakapag-aral. Bakit ho? Sapagkat siya po ang itinalagang tatay ng Diyos sa akin. Yung magulang mo, ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang pagmumuka, mga kapatid, itinalaga ng Diyos yan. Diyan ka nagmana, kaya wag kang magyabang. Naunawaan niyo po ba ako, mga kapatid? Oo. It's either you love them and cherish them or you disrespect God. O, pag binaliktad natin at kung ang pag-uusapan natin mga anak, ganoon din ang sasabihin ko sa mga magulang. Abi, mga magulang, huwag niyong panghinayangan yung anak niyo. Pambira ka, nagmana ka sa lola mo. Huwag! Hindi sa lola nang galing yan, sa'yo nang galing yan. Kung nanggaling yan sa iba, talagang may karapatan ka sabihin mo, hindi ka nagmana sa akin. Pero galing sa iyo yan eh. 3 po yung anak kong lalaki, magagandang lalaki sila lahat. Siyempre, siya lang ang pagmamanahan nila ako. Sila yung tinatawag nating improved version of me. As I am an improved version of my father. Di ba? Ganon. Hindi mo nang pwedeng isabihin na mas magaling ang tatay mo kasi sa'yo. Dapat mas magaling ang anak kaysa tatay. Bakit? Kasi yung natutunan ng tatay, may papasa sa anak. At yung anak, mas lalong maraming natutunan. Kahit sa ministry, ganun eh. Yung tinuruan mo, mas naging magaling pa sa'yo. At hindi ka dapat mas magselos or hindi ka dapat ma-insecure. Bakit? Galing naman sa'yo yan eh. Mga anak mo yan. Imagine mo ko yung mga anak ko, naging height ko, pare-pareho na kaming pandak. Yung mga anak ko mas matatangkad sa akin. Malaki ko. Hindi ho ba? Ganon din ang mangyayari. Because again, ang may akda ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to God. You wanted to please God, you obey your parents. Ganun kasimple, no? But the base, the stage, the lower stage is obedience. Doon pa lang sa lower stage, marami ng problema sa mga anak diyan. Selective yung obedience nila.
Pero meron akong gusto ipakita sa inyo. Meron pang isa yan eh. Ephesians chapter 6. Verse number 1. Ephesians chapter 6, and we read verse number 1. Children, obey your parents in the Lord. Nakita niyo yun? Doon sa Colossian, obey your parents in all things. Nakita niyo? Pag pinag-usapan doon, ang Colossians, kaya doon ako nagsimula, ang Colossians, ang sinasabi niya, ay yung level ng pagiging tao. Yung relationship natin sa bahay. Sinasabi niya, you obey and follow your parents in everything. Bakit? Kasi natutuwa ako. Pag nakikita ko na sinusunod niyo yung magulang niyo. Okay? So natutuwa ako na makita kayo na niyayakap niyo yung magulang niyo. Sabi ng Panginoon, natutuwa ako na makita na binibigyan niyo ng tulong ang magulang niyo. Natutuwa akong makita na nakikita ko na binibigyan niyo ng pag-asa ang magulang niyo na hindi sila failure. Hindi ba? Kasi ang kagalakan ng magulang ay kayo. Lalo na yung nanay. Alam nyo ba, ang daming natukhang nakaraang administrasyon, lahat ng natukhang na yon, pag tinanong mo yung nanay, sabi mo sa nanay, Nay, natukhang pala yung anak nyo. Drugista ba yung ng anak nyo? Pusher ba yung anak nyo? Hindi, mabait na anak yon. Walang nanay na aamin na yung anak niya, walang hiya eh. Kanya nga ang haba ng pasensya niya na ang gusto niya, sana magkaroon ng pagkakataon na magbago ito. Ganong kahaba ang pasensya ng nanay. Ganong kahaba ang pasensya ng magulang na talagang sukdulan na kapag maitakwil pa ng magulang ang kanyang anak. Sukdulan na po yun. Pero yung pag-asa ay nandoon lagi na yung kanyang anak mabago. Bakit? Ang kaligayahan ng isang magulang ay walang iba kundi una. Kaya makikita mo nyo sa mga bahay-bahay, kaninong plake ang nakalagay dyan? Kaninong picture ang nakalagay dyan? Picture ba ng magulang? Hindi. Yung magulang payapa na yun eh. Tanggap na nila yun eh. Yung mga anak nakalagay doon, pangalan ng anak, registered nurse. Pangalan ng anak, civil engineer. Pangalan ng anak, attorney. Pangalan ng anak, doktor. May nakita ka ba doon? Pangalan ng anak, tambay. Pangalan ng anak, kriminal. May nakita ka ba doon? Ipagpapagawa pa ng tarpaulin yun eh. Cum laude. Wala namang may pakialam kung sino ba yan. Pag ako hindi ko naman kilala yan. Pero ipagpapagawa ng magulang yan, ilalagay sa gitna ng kalsada. Cum laude. Pero, mayroon ka pa makikita? Summa cum laude. May magulang ka bang nakita, naglagay ng tarpaulin, pangalan ng anak, sumama kay ganito. May wala. Hindi ba? Yung pride ng magulang, pagka yung anak umaakyat, pag yung anak nakakatanggap ng medal, lilingon pa yan. Hindi ba? Ang tagumpay ng mga anak ay tagumpay ng magulang. Ang kabiguan ng anak, kabiguan ng magulang. Naturuan tayo na, anak, mag-aral ka para pagdating ng panahon, maiahon mo kami sa hirap. Pero nung naging Kristiyano tayo, nung sinasabi natin, anak, sanay na kami sa hirap, inyo na lang yan. Hindi na ako hihingi sa inyo. Inyo na lang yan. Ako hindi ako humihingi sa aking mga anak, sa inyo na yan. Paghahanda nyo sa pamilya nyo. We are not only enjoying while there is time, but we are also breaking the curse while there is time. Binibreak mo yung curse. Yung cycle na nagiging sumpa. Paano makapaghanda yung anak kung ang kanyang pinoproblema ay yung kanyang excess baggage? Wala na siyang panahon paghandaan yung kanyang asawa, yung kanyang pagpapamilya, yung kanyang magiging anak. Bakit? Nandun siya sa excess baggage niya. Hindi na dapat ganun yun eh. Pero huwag kayong mag-alala mga magulang. Kung yung anak ninyo ay nagabayan nyo ng maayos at naturuan ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, titiyakin ko sa inyo, hindi kayo tatalikuran yan. Nung mapunta po kami sa stage, nalungkot ho ako. Uso po kasi sa stage yung home for the aged.
pero hindi na po home for the aged ang tawag na dyan. Ang tawag po nila dyan ay rest house. Anong rest house? Akala ko restroom eh. Rest house pala. Yung pastor ko, senior citizen na yun eh. 70 plus na siya. Ang ministry niya, mag-Bible study sa mga senior citizen na nasa rest house. Hindi ko nakuna ng, alam niyo ba, sa sobrang giliw ko, hindi ko nakuna ng picture, hindi ko nakuna ng video, nagiliw ako. Paano ako nagiliw? Lahat sila naka-walker. Yung iba, naka-wheelchair. Pare-pareho silang matatanda, kumakanta. To God, be the glory. Sabi ko pa, Beer, nakakatuwa nito yung matatanda. Pag may inatake ditong isa, sunod-sunod lahat to eh. Ha? They take comfort one from the other. And if there is a time that their children comes and visit them, I don't know how many times. Alam niyo kung saan sila kumukuha ng solace sa isa't isa? Andun sila, magbibingo sila doon. Yung iba magchichess. Ikaw na. Akala ko ako, ikaw. Nakakalimutan na kung sino magmumove sa edad nila. Yung pastor ko, may daladalang walker na gano'n. Papasok yung mga walker nila. Sabi, nakakatawa naman yung mga tingnan. Sa Pilipinas, wala kang makikitang gano'n. Sa Pilipinas, iba, kasama natin yung matatanda natin, kinukulong lang. Hindi ba? Alam niyo kung bakit? Nauubusan tayo ng pasensya sa mga matatanda natin. I know it for a fact. Dahil yung nanay ko, 81 anyos, yung tatay ko, 80, I know how to take care of old people. And I tell you this, it's not easy. Kaya may mababasa kayo sa Facebook, sana pagtanda ng mga magulang nyo, maintindihan nyo sila, gagaya nung inintindi kayo nung bata kayo. Totoo talaga yun. Totoo. Anak, dali mo naman ako sa doktor. Kaninong doktor ba? Kaya ganito, papuntahan namin yung doktor. Pagpasok doon, ngingiti yung doktor. Nanay, ano po ba ang inyong nararamdaman? Yung aking mga tuhod, Dok. Hindi na ako makalakad. Sabi ng doktor, okay, i-injeksyonan natin. Binulungan ko yung doktor, magkano po ba yung injection, Dok? 12.5. O sige, Dok, injeksyonan nyo na. Isang paa lang yun. Ha? 12.5, isang paa lang? Dalawang paa, 25. Kwenta. Sige, Dok, saksakan nyo na yung dalawa. 3 beses pong saksakan yan. 75. Ano ho bang isasaksak nyo? Yung langis. Kasi yung kanyang buto sa tuhod, nagkikiskisan na, lalagyan ng langis. Sabi ko sa nanay ko, Nay, langis pa lang ilalagay. Merong mura doon, Helix. Polysynthetic yun. Mura lang. Siyempre, alam nyo, nagjo-joke lang ako, di ba? Nagpa-injection kami. Di okay na, medyo nakakalakad-lakad na, nakakaganon-ganon na. Totoo, ipakonsulta. Saan na naman tayo magpakonsulta? Dito kayo, konsulta. Nining, samahan mo doon. Bumuti na lang yung kapatid kong babae, nurse. Ikaw na ang sumama doon. Dahil pag ako, alam mo, doktor ako, mahirap ako. Nurse yung doktor ako eh. Pagpasok doon, ilang taon na po ba kayo? 79. Sabi ng doktor, okay. Ano po ba naramdaman nyo? Alam nyo bibigay? Vitamins. Ano pa? Pain reliever. Tapos bibili niya yun. Walang nangyari. Pa-doktor! Sabi ko, tanungin mo na lang yung apo mo, doktor din yun. In other words, alam mo na dahil sa edad. Pero hindi mo siya pwedeng pabayaan. Bakit? Mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo. Ito pang matindi, silang mag-asawa ang nag-aaway. Manunood ng TV yun, papasok yung tatay ko. Ano ba yung pinanonood mo yan? Walang kakwenta-kwenta, away na yan. Paanda rin ng tatay ko yung electric fan, itututok sa kanya.
Ba't mo tinutok yung uli? Away na naman uli yan. Kaya nga hindi sila nag-iwanan hanggang langit, nag-aaway sila. Advance na po yung Armageddon sa langit. Dahil sa magulang ko. Ay maniwala kayo, ang hirap. Yung kapatid ko umiyak, nurse po yun. Umiiyak, tuloy ko na. Ikaw naman, kaya nga ikaw babae, ako lalaki. Pinili ka ng Diyos na mag-alaga dyan, kaya ka naging nurse eh. Kaya mo yan. Todo motivate naman ako sa kanya, pero sumusuko yung kapatid ko. Kanya hindi ka taka-taka na kapag hindi mahaba ang pasensya mo, tang unawa mo. Mga kapatid, mahirap. Pero yun yung pagkakataong maibalik mo sa kanila, yung iyong pasasalamat. Naunuhan niyo po ba ako? Ngayon, kung man of faith ka or women of faith ka, pag-pray mong kunin ka agad ng Panginoon. Para hindi ka na maghirap. Ako sinasabi ko sa mga anak ko yan, I don't want to grow old. Why? Ayoko maging pabigat sa inyo. Pag tapos na ako. That's it. Gusto ko bang mabuhay? Tapos binibitbit ka ng anak mo sa CR? Ganon ang sitwasyon namin sa mga magulang namin. Pero nonetheless, hindi kami nagre-reklamo. I know it. But that's above obeying. Pero ang sabi ng Bible, obey your parents in the Lord. Sa Panginoon. You are going to obey them as if you are obeying the Lord. You are going to respect them as if they are the Lord. Obey your parents and the Lord, for this is right. Doon sa kabila, this is well-pleasing to the Lord, di ba? Ito naman, this is right. Ito yung tama eh. Ito yung nararapat. Hindi ba yun ang gusto natin? Gawin natin yung nararapat? Gawin natin yung tama? After we had this conference, so many words will be said, so many points will be said, but one thing will remain, the practical side. How many of you, when you go back, you will start to hug your parents? When I learned about these lessons, mga kapatid, it was not easy for me to do it. Alam niyo kung bakit? Because grade 6 pa lang, nawalay na ako sa magulang ko. Malayo na ako sa kanila. Of course, bata ka lang during that time, hindi mo maintindihan. Nag-ibang lugar ako, tumira ako sa aking mga kamag-anak. Tapos ang naiwan sa bahay namin ay ang aking kapatid. So ang notion ko doon, mas mahal ng magulang ko yung kapatid ko kaysa sa akin. Kasi kaya nilang ako'y mawalay sa kanila, samantalang yung kapatid kong babae, ayaw nila. Patotoo din talagang sinabi ng aking magulang na pag naging magulang ka na maintindihan mo. Nagkaroon na ako ng pamilya, nagkaroon ako ng 4 na anak. Ang sabi ng nanay ko sa akin, anak, sabi niya ganon. Kunin ko na lang yung panganay si Andrew, yung kasama ko doon sa likod. Kunin ko na lang yung panganay si Andrew. Ako ang magpapaaral, dito siya titira sa amin. Siya na lang ang magiging dote namin. Sabi ko, ano yan baboy? Kumukuha ka ng dote? Sabi ko ganon. Pero di ba magandang deal yun, mababawasan ako ng responsibilidad, nanay ko magpapaaral. Pumayag ba ako? Pag nawala yung aking panganay, meron pa akong 2 anak na lalaki at 1 babae. Pero hindi ako pumayag. Mabigat sa aking isipin na mawalay ang anak ko, lalo na't panganay. And then I came to a realization, sabi ko, ang bihira. Ganito pala kabigat ang pinagdaanan ng nanay at tatay ko nung ako'y mawalay sa kanila. Hindi pala madali na mawalay ako sa kanila, pero tiniis nila na lumaki ako nang wala sa poder nila dahil lang sa pagnanais na magkaroon kami ng magandang kinabukasan. And because of that, I love them even more.
Alam ninyo, sa totoo lang, tataka kayo mga magulang nyo, sa kagaling, gabi na, sinong kasama mo, saan ka pupunta. Ibig sabihin nun, mahal ka ng magulang mo. Ibig sabihin nun, may malasakit sila sa'yo. Kung pwede lang na yung nanay mo magtatayo ng school at magbayad ng teacher, doon ka na lang mag-aral sa bahay, gagawin niya. Kaya lang magmumukha kang monghe at mongha. Mabigat. Na araw-araw, lumaalis yung anak mo, hindi mo alam kung ano mangyari. Mabuti na lang mananampalataya tayo at sinasabi natin, bahala ang Panginoon, poproteksyahan ng Panginoon yan. Pero kung hindi ka imagine niyo yung hirap niyan. Paano kaya kung yung anak ko, isa sa mababalitaan ko doon na papanood ko sa TV? Ay, hindi ko kaya yon. Pero sabi ko, hindi pa papayagan ng Diyos na mangyayari yan. Kaunawan niyo ba ako? Yung anak mo, mga kapatid, yung Batak, Ilocos Norte, ginawa kong kapitbahay yan. Bakit? Doon nag-aaral yung yung anak kong babae. Kung gaano ako mitikuloso sa mga anak kong lalaki, lalo na sa babae. Yung anak kong lalaki sabihin, patid mo ko. Laki-laki ng katawan mo, patid ka pa, mag-tricycle ka. Yung anak kong babae, mag-tricycle na lang ako. Malakas ang loob ng anak kong lalaki, babae. Mag-tricycle lang. Wag, ihatid kita. Pasunduin mo kami, may malakas ang ulan. Patilain mo ang ulan at saka mag-tricycle kayo. Lalaki yung tao eh. Pero pag yung anak ko mabae, magta-tricycle na lang ako, patilain ko yung ulan. Hindi, punta kita dyan. Eh ngayon, nung malaman nila yan, na ganyan, yung pattern, Luis, sabi mo kay Papa, yatid tayo. Ang galing matuto, maniwala ka sa akin. Kaya ang spokesperson nila, si Luis. Pahatid nyo kami, shell issue. Kahit gano'n ko pa, hatid ko yan. Hatid yan. Iba ang babae, lalo na kayo, maniwala kayo sa akin. Iba. Pero wag kayong magselos na mga lalaki. Ganyan talaga. Iba talaga ang proteksyon ng magulang sa babae kaysa lalaki. Sa kung paano hindi ko may paliwanag, pero gano'n talaga. Hanggang ngayon. Pero yung anak ko babae, 26 na, kaya okay. Kaya mo na. Nagagawa nyo na. Alam naman 26 pa, binabantayan mo. Di ba? Ito ngayon, may nanligaw. Galing Benguet. Nagpakilala sa akin. Sabi ko, papuntay mo sa bahay. Nilabas ko yung baril ko. Nilapag ko sa lamesa. Nag-uusap. Ito, totoo to. Nilapag ko sa lamesa. Sabi ko, nakikita mo ba yun sa lamesa? Opo, tito. Gagamitin ko pa ba sa'yo yan? Sige, yung pobre hindi na bumalik. Hindi na siya bumalik. Hindi ko alam kung natakot sa akin o binastid ng anak ko. Pero sabi ko sa anak ko, anak, hindi pwede. Yung nanay mo kapangpangan, yun taga Benguet. Anong labas nyo? Kapangpangit? Hindi pwede. Sabi ko, hindi magandang match. You see how hard it is for parents to do their job? Sunod ako Obedience pa lang yon. First stage. Second stage. Tingnan niyo po sabi ng Bible sa verse number 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Pansinin po ninyo. Walang promise ang obedience. There was no promise in obedience. Because you are only reacting to a command. So whenever you say, whenever you see the word obey, it means you are reacting, you are expecting to do it because it is a command. There is no promise to that, only obligation and responsibility. Responsibilidad lang at obligasyon, yun lang yun. But when you go to the next level, ano yung next level? Honoring, mag-iiba na ang lahat. Mag-iiba na ang lahat.
Ano po ba yung honoring? Okay? Honoring is relational, while obedience is possessional. Ha? You obey because your parents is there, looking at you, watching at you. Yung presence nila nandoon, obedience ang ginagamit mo. Possessional yan. Di ba? Hindi ka naninigarilyo. Ano, magulang ko eh. Pero pag wala nang magulang ko, sigarilyo ako. Hindi ako magbibisyo. Nandiyan yung magulang ko eh. Pero pag wala na yung magulang ko, magbibisyo ako. Obedience lang kasi yun eh. Possessional yun eh. Magpapakabait ako, nandiyan yung magulang ko eh. Behave ako, nandiyan yung magulang ko eh. Yun ang bata, hindi ba? Yun ang bata. Ang bata gumagalaw kasi nandun yung presensya ng magulang. Lalo na nung mga panahon namin. Nung panahon namin, pag dinilatan ka ng magulang mo, makuha ka na sa tingin. Dahil ang kasunod niyan, walis tingting. Maswerte ka pa kung walis tingting yan. Pag yan, sanga ng bayabas, patay ka. Nako, ang init nun sa puwet. Tumatakbo ka. Hindi na naranasan ng mga bata natin, matitingin nila sa akin, ano yun, pastor? Sabi nung batang pastor pa ako, may pagka-istrikto ako na wala sa lugar eh. Pag meron ako mga kalalakihan doon, yung mga kalalakihan ko at mga kababaihan ng mga young people, pag merong ginawa yun na hindi tama, pila yun sa office. Pinapadel ko yun. Pinapadel ko. Ngayon, nagkaroon ng bantay bata. At saka yung violence against women, tumigil na ako. Baka makulong ako eh. So, tumigil na ako. Sabi na sa men ko, pastor, sabi niya, totoo ba yun? Halika, subukan mo. Halika. Ayaw niya. So, gusto niyo masubukan mapalo ng sanga ng bayabas? Mabuti kung nakapantalong ka. Noong unang panahon namin, bata kami, short lang kami. Titirahin talaga yung walang tela, yung dito sa baba, sa may... Gumaganon yun eh. Ay, naku, maniwala ka. Kaya pag tiningnan ka, makuha ka sa tingin. Ngayon, luwa na ang mata ng magulang. Sabi ng anak, ano po yun? Ha? Luwa, nahulog na yung mata ng magulang. Ha? Hindi ba nakakaintindi? Pero nung unang panahon, makuha ka sa tingin, matindi na yun. Ibang-iba na talaga, ano? Buti na lang, naging Kristiyano tayo. Pwede tayo matuto uli. Honor thy father and mother. What is the difference between obedience and honor? Honor is relational. Now, sa Bible, bagamat nababasa natin yung obey the Lord, obey the Lord, obey the Lord, pero hindi yung Lord ang nagsasabi na obey me, per se, kundi yung mga tao. Mas madalas ginagamit yung honor. Honor, honor, honor. Bakit? Because it is relational. Yung obedience, kaya ko pinaliliwanag to para maintindihan natin, ang obedience, possessional. Pag nandyan, susunod. Behave. Bakit? Nandyan eh. Pero yung honor, kay nandyan, kay wala, gagawin niya yon. Susundin niya yon. Bakit? Because he or she is honoring her parents. Hindi ito ang gusto ng nanay at tatay ko. Hindi matutuwa yung nanay at tatay ko dito. Why am I doing that? Because I am honoring them. Hindi sila matutuwa. Malulungkot sila pag hindi ko ginawa ito. I am honoring my father and my mother. And whether nandito yung presensya nila o wala, I am bound to do what is right because I am in the stage of honoring them. And that's what we need to understand. You don't just obey them, you honor them. Gets po ninyo? You honor them. Kinakikita ako ng nanay ko kay hindi, kinakikita ako ng tatay ko kay hindi. Gagawin ko kung ano yung dapat at nararapat at wasto because I am honoring them. You know, hindi ito topic pero i-slide ko ng konti rito .
You know that in the Old Testament, the issue about giving is about obedience? Because it is a command. It is a command. Give your tithes, command. Give your offerings, command. Give your increase, command. In the New Testament, it is no longer a command. Ano sabi ni Apostle Paul? Herein I give my advice. For this is expedient to you, not only to do, but to be forward a year ago. Advice na siya. Kanya yung timeless principle ng Proverbs chapter 3 verse number 9, honor the Lord with thy substance. It means that whether my pastor sees me or not, even if God is there or not, whether if I am in my locality or not, I am going to do what is right because that's part of my honor. Pararangalan ko ang aking magulang. Kaya nung sinabi ko sa mga members yan, hindi ka magpapaulit-ulit. Hindi ka magmumukhang sirang plaka o sirang CD. Bakit? Because they understand what is honoring. Uy, si Pastor. Nandiyan pa ba? Wala na. Obedience. Nandiyan si Pastor. Ganun talaga eh. Wala mangyari. Wala. Okay lang. Wala naman akong ginagawa masama. You are at the same person whether the pastor is there or not, whether your parents is there or not. Ang tawag po dyan, honor. So if you learn about obedience, that's just the basic. It's just a command. You are just going to do it because you are afraid of your parents. But once you get out of their perimeters, of their circle, woo! Malaya na ako! Gagawin ko na kung gusto kong gawin! Yes! Wala na nagpapantay sa akin. That's because you only dwell in the stage of obedience. But honoring says, yes, wala na ako sa mga magulang ko, wala na ako sa poder ng mga magulang ko, but they have taught me. And because they have taught me how to be righteous, I'm going to dwell and live in that principle even if they are not here. Hindi magbabago yun. Kaya ang sabi ng Bible children, obey your parents, Lord, this is right. This is well-pleasing to God. You obey them in it. Walang promise. Pero ang sabi ng Bible, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise? Verse number 3. That it may be well with thee. General statement po yan. Hindi po yan specific statement. General statement po yan. That it may be well with thee. Upang, ano ba yung well sa Tagalog? Upang ikaw ay magkaroon ng kaayusan. Let me give you an example. What do you think when I mention blessing? Ano ang kauna-unahang bagay na pumapasok sa iyo pag binanggit ko ang salitang blessing? Material or spiritual? Ano? Laging material, di ba? Pag blessing, blessing, material. Either financial or things. Tama? But don't you know na ang blessing na material is only part of the grace of God? Kaya kung talagang tutuusin, hindi natin kailangan ang blessing. Ang kailangan natin, grasya ng Diyos. Dahil ang grasya ng Diyos, ang magbibigay ng katiyakan sa atin, nakikulang kay sobra ang magbabalanse yung grasya ng Diyos. Kanya may mga taong nung umunlad ang buhay, nawala yung balanse. Bakit? Hindi grasya ng Diyos ang nasa kanya. Naunawan po ninyo? Nung humirap naman yung buhay niya, nag-backslide naman. Nung gumanda ang buhay, nagbago. Gaano karami ng Kristiyano ang sinasabi niyan?
Pero kung ang buhay ng isang Kristiyano ay may grasya ng Diyos, pag umangat siya, babalansin siya ng grasya ng Diyos. Pag bumaba siya, babalansin siya ng grasya ng Diyos. Pag umangat siya, ang sasabihin niya, biyaya lang to ng Diyos sa akin, hindi akin to. Pahiram lang ng Diyos, paggamit lang ng Diyos sa akin. Pag mahirap na mahirap siya, ang grasya ng Diyos ang magpupuno, hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako papayagan na dadaan ako sa pagsubok na hindi ko kakayanin. Grasya ng Diyos yung magbabalanse. Di ba may maririnig kayo, sabi, alam mo, nagbago lang yung tao na no, magkapera. Ang totoo niyan, hindi siya binago ng pera. Minagnify ng pera yung pagkatao niya. Alam mo yung tao na naging successful lang, ganyan na. Hindi siya binago ng success. Success just magnify what was already there. And the only thing that can change inside is the grace of God. Pastor, gusto ko sanang sundin yung magulang ko eh. Gusto ko sanang parangalan yung magulang ko. Pero yung magulang ko, pastor, walang hiya eh. Yung magulang ko walang paki sa akin. Lumaki ako sa ganito, lumaki ako sa ganito. Hindi ba merong ganon? Tapos naging Kristiyano ka. Nonetheless, it doesn't matter kung ano yung magulang mo. Wala naman kasi sinabi dito na kung yung magulang mo matino, sundin mo. Pag hindi matino, wag mo sundin. The fact that they are used by God, it is upon you to stop the curse. My parents live in a curse. Now that I am free from the curse, I will help them to break that curse in our family. So, while there is time, break the curse. Number 3 principle, speak the blessing. You speak the blessing. It's not enough to break the curse. It is not enough to take the opportunity and enjoy the time. You have to start speaking the blessing. Thank you po, Ma. Thank you po, Pa. Babalikan ko yung kwento ko. It's not hard. It's not easy for me to do it. Bata pa lang, wala na ako sa mga magulang ko. Hindi ako sanay na humalik. Hindi ako sanay na yumakap. Hindi ako sanay magpakita ng ano ba tawag na emotions, affections. Hindi ako sanay magpakita ng affections. Because I grow up alone for many years. And the people around me, the only relationships na meron kami is yung aming fleshly, physical relationship. Siguro, kung meron mang tao pinakamalapit sa akin, yung lola ko. So I can consider myself as a lola's boy. Yun, mas madalas niyayakap ko yun, nalikan ko yun. I spend more of my time with my lola than my parents, sa totoo lang. Nakasama ko na matagal yung lola ko kaysa magulang ko. So, nung naging Kristiyano ko, natutunan ako, ang hirap. Ang hirap. Pero sabi ko, I have to break the curse eh. Lalo na nung pamilya ko, hindi ako sanay. So, dahil hindi ako sanay, yun din ang aking training sa aking mga anak. Yung mga anak ko, mga kapatid, lumaki po yan sa training ng military. Militaristic ang training ko sa kanila. Kastigo militar ang ginagawa ko sa kanila. Yung anak ko, lalo na yung panganay at saka yung pangalawa, sila talagang inabutan eh. Doon sa pangatlo at pang-apat, na born again na ako. Doon sa una, grabe talaga. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Di siyempre takot yun, di magsasalita. Sasampalin ko yun. Tinatanong pa ako anong gagawin mo. Tinatanong pa! O di natuto mga tuwiran. Anong ginawa mo? Mga katuwiran ka ba? Nung lumaki na sila, tinatanong ka, di ka sumasagot. Sabi niya, pag sumagot ako, may sampal. Pag hindi ako sumagot, sampal din. Wag na sumagot, sayang pa yung isasagot ko. Ganon ang training ko sa kanila. You know why? That's how I was trained.
That's what I thought the right thing to do until I learned from the Word of God. It's not easy to break the curse and speak the blessing. But you have to start somewhere. Ngayon, I always tell my wife, love you, darling. I love you, son. Tatanda na naman yan, yayakapin ko pa yan. Halikan ko, pagkatapos, biguti mo. Inis. In a way, parang bumabawi ako ng mga bagay na hindi ko nagawa nung bata sila. But thank God I was able to break the curse. And I was able to break the blessing. And if there is one thing that I could probably be proud of, it's not about only the ministry, it's about having a great family. Yung anak kong panganay, entrepreneur po yan. Graduate ng business administration. Yung pangalawa ko, graduate ng education. Nagtatrabaho sa Bureau of Fire. Ayaw niya magturo, gusto niya magpatay ng apoy. Tapos sabi ko sa kanya, teacher ka? Oo. Pakitanong mo nga sa mga kasama mo, bakit ang tawag sa inyo ay fireman? Sabi ko, bakit? Tubig, apoy ba dala nyo? Tapos yung truck nyo, ano tawag doon? Fire truck. Dapat water truck yan. Di ba? May problema kayo kako. Tapos teacher ka niyan. Sabi ko, hindi, natuto lang ako kay Brad Pitt. Kay Brad Pitt. Yung pangatlo ko is a doctor of medicine. Yung pang-apat ko is a psychologist. Sabi ko, tama-tama yan. Pag nasiraan ako ng bait, ikaw na lang gumampo sa akin. You know why? We break the curse. And we speak the blessing. And we enjoy our time together. Dinidiscourage. Sabi ko, yung mga yan, may pagkakataon pumunta ng ibang bansa yan. Huwag ka na pumunta ng ibang bansa. Yung kikitain nyo rito, kung kikitain nyo rito, dito na lang. Yung Diyos doon at saka Diyos dito, pareho lang eh. Hindi naman tayo kinakailan mabuhay ng marangyan, kinakailan natin mabuhay lang. So mag-enjoy tayo ng buhay natin. You don't exchange your time with money. I can speak more on that, pero that would take me a lot of time. But you know, yun ang problema natin mga Pilipino. Tapos ano tayo noon ha? Closely knitted tayo bilang pamilya, pero gano'n na nangyari. So sad, and yet it's happening. Because we are reacting to the situation instead of breaking the curse. So lahat ng mga anak ko, hindi na pumunta ng abroad, hindi nag-iisip ang abroad. Dito kami. They're my partners in the ministry as well. Enjoy lang. Hindi kayo nagtatrabaho para kumita ng pera, nagtatrabaho kayo para mabuhay. Kaya kung meron na kayong sapat, okay na yon. Wala na tayong hihilingin pa. Bakit? Ang nagbabalanse nun yung grasya ng Diyos. Gets po niya? Grasya ng Diyos. Ano sabi ng Bible? That it may be well with thee. Hindi ka mayaman, pero it is well with you. Hindi ba okay lang? Hindi ba? Kaysa naman mayaman ka, mayamay may kumakatok sa pinto mo, nanghihingi ng tulong. Ang sarap-sarap ng tulog mo, bigla na lang may pakatok. Do you want that? These things can give you pleasure for a season, but it will never give you contentment. See? I've learned that from me being a pastor. I could be a famous pastor if I want to. I could post a lot in Facebook. I can do this and I can do that. But I try to work in silence. Well, argumentative sasabihin ng iba, dapat ganito. Sabi ko, well, you know, yun ang paraan ng Panginoon sa akin. Ang totoo niyan, taong bahay lang ako pag wala akong engagement.
But our ministry has garnering what, 3, 4, 5 million, I don't know, a year. Pinagawa nila kami ng bahay, binili nila ako sa sasakyan, pinag-aral nila yung mga anak ko. Yung luho na gusto ng isang pastor, I have it. At kahit yung luho nagugustuhin ko pa, they can give it. Sabi ko, ayoko na, okay na ako dito sa ganito. Because I know what I wanted and I know what to give up. I don't seek fame. I only seek significance. May nagawa ka na isang bagay na naging blessing sa iba, okay na ako doon. You know, I just want to be that person. Pagkatapos nun, balik sa lungga ko, payapa. Pag pumunta kayo sa church namin ng ibang panahon, baka makita nyo, saan po ba yung pastor dito? Nakakita kayo ng taong gutay-gutay yung damit, ako yun. Magagawa ako pag nasa church eh. I was trained to be like that. I admire your property. Sabi ko, this is a good, you have made the right move, the best move. You have acquired the property sa liblib, pero magugulat ka in a matter of years. We have acquired the same property. 1,400 square meters. Doon ko ginugugol yung aking panahon. We're doing something that would become significant. And that's what we are doing with our families. Because ang sabi ng Bible, it may be well with thee. The point is, you will be well. Kahit saan ka magpunta, it will be well with you. Financially, you will be well. Physically, you will be well. You know, materially, you will be well. Bakit? Because it is a general statement that it may be well with you. So kung kapos ka sa pera, hindi well yon. Hindi ba? Kung meron ka sakit, hindi well yon. Tama ko? Kung naghihirap ka, hindi well yon. Pero pwede rin naman na may pera ka, hindi ka rin well. Kaya mas maganda yung it is well because general statement siya. In other words, sa lahat ng bagay, okay ako. Eh ano pang hihingin ko? Okay ako. Ayos ako. I may not be like other people. Sige lang, okay lang sila. May makikita kayo sa Facebook, post and post, ang daming pinuntang lugar. Huwag kayo mainggit doon, pagod yun. Alam nyo yan. Namasyal kayo. Pagkatapos, picture kayo ng picture. Iniinggit nyo yung mga hindi nakapunta doon. Pero kung alam na nila, yung pa ako, hilutin mo nga, yung pa ako, Sinong niloko nyo? Alam ko din yan. Kaya sabi ko, kung gusto ko ng bakasyon, Boracay is the place. Sabi ko, may yung pinakamasarap na bakasyon. Biruin mo yun. No? Ito, mga anak, huwag niyong gagawin ito, ha? Huwag niyong gagawin ito. Alam niyo, mahal na mahal ko yung nanay ko, pastor, yung tatay ko, pastor. Ayun, pastor, inano ko sila. Binuko sila ng isang tour. Pupunta sila sa Oslo, pupunta sila sa Cebu, mag-hiking sila. Pagkatapos, nature trekking sila, pastor. Pinapatay niyo yung magulang niyo, ano ba kayo? Tanungin niyo sila. Kahit na pasimple lang. Kung kayo magkakaroon ng pagkakataon, pa kung kayo magkakataon, anong pinaka-dream mo? Abay, may magulang akong kilala. Mahal ng mga anak. Ikinuha ng package tour. Yung anak, yung mga magulang, magsi-60 plus na. Umakyat sa bundok. Picture, nagbabiyahe. Sabi ko, masaya kayo? Masaya, napunta namin. Masakit sa katawan? Oo. Sabi ko, may anak ako, gagawin sa akin yan. Baka yun na lang mag-tour. Kukuha kayo. Hindi na nga ako makalakad, tapos tutur-tur nyo pa ako. Hindi ba? Walang pagkakaiba. Mahal ko yung nanay at tatay ko eh. May mga diabetes na sila. Ayun, dinala ko doon sa ice cream house. Yung nanay at tatay ko, mahal ko yun. Nag-book ako doon sa isang magandang yung seafood. Yung yung lobster. Pagkatapos yung hipon na lalaki, yung mga sugpo malalaki. Pinakain ko sila, yung patay. Anong klaseng pagmamahal yan?
may gusto niyan. Alam nyo ba? Alam nyo ha? Ito sinasabi ko sa mga batang pastor to. Guilty din tayo kuminsan yan. Ito para sa ministry. Ito para sa Panginoon. Tinanong mo ba ang Panginoon kung yan ang gusto niya? Ang dami nating ginagawa sa ministry, para sa Panginoon, para sa gawain. Naitanong ba natin sa Panginoon, sa Bible, kung yan pa rin ba ang gusto niya? Imaginin mo, magbe-birthday yung isang tao, para lang masabi na mahal mo siya, magre-regalo ka. Anong niregalo pa niyo? Magagamit ba niya yon? Sabi ko sa mga members, pag nag-birthday ako, kung hindi kayo magregalo, okay lang sa akin. Kung magregalo kayo, tingnan nyo naman kung anong kailangan ko. Simple lang naman kailangan ko. Wala naman akong luho sa katawan. Bilhin nyo ako ng peanut. Bigyan nyo ako ng mixed nuts. I love mixed nuts. Nag-aaway kami ng asawa ko dyan. Walang hingian, sabi kong ganon. Imaginin mo, bibigyan ka ng regalo, water gun. Anong gagawin ko sa water gun? Para lang masabing may regalo. Nasubukan nyo bang ikinasal kayo? Ang regalo sa inyo, saucers and cups, plato, 5 plancha. Abay, pwede ka na magtayo ng ukay-ukay doon na. Ukay-ukay man tawag doon? Hindi pa, Japan surplus? Excited ka buksan. Oh, isang set na plato. Yeah, may plato na tayo. Sa pangalawang set na plato. Naka-4 na set ng plato ka. Tapos yung plancha, 5. Isa lang naman na magpa-plancha doon. Para masabi lang na may regalo. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Itanong niyo naman. Dahil iba-iba ang gusto. Ma, treat ko sa inyo ni Papa, punta tayo ng Baguio, pinalakad mo doon sa 100 steps. Dapat yan, gusto nyo bang mag-hotel tayo? Doon na lang kayo, doon tayo sa hotel. Anong gusto nyo? Yung gusto nila. Pastor, punta tayo. Kayo na lang. Yung mga kaibigan ako, Pastor, Brad, mag-missionary trip kayo. Kayo na lang. My spirit will be with you. Pupunta tayo ng Vietnam. Pupunta tayo ng Tapos may Israel trip pa. Sige, sa Millennial Kingdom na ako pupunta doon. Mauna na kayo. Anong ginagawa? Tapos picture, pagod yun. Sakit ng katawan nun. Kaya pag uwi nun, ang kwento nun, iba sa picture. Bira, naglakad kami doon, 5 kilometro, pambira, nabol namin, kumain ka. Kung nandun ka, matutuwa ka ba doon? Samantalang ikaw, nandun ka sa tabi ng beach. What a life. Waiter, pa-order nga ng isang buko juice. That is life. Diba? Pa ba? Tanungin mo sila, anong gusto nyo? Anong gusto nyo? My members ask me, ano pastor gusto niyo? Wala naman akong gusto, yung simpleng, mag-iisip ka ng bagay na hindi naman sila mabigatan. Gets mo ba sinasabi niyo, mga kapatid? Huwag kayong magbigay dahil magbigay. Pero bakit pinag-uusapan natin ito? So that it may be well with us. Anong sabi ng Bible? That it may be well with thee. Meron pa kasunod that thou mayest live long. Pambihira kayo. Bumibili kayo ng Yusana. At wala naman akong problema sa Yusana para bumaba ang buhay nyo. Hindi kayo kumakain dahil gusto nyo humaba ang buhay nyo. Ano pa? Kumakain kayo ng mga organic para humaba ang buhay nyo. Umiinom kayo ng mga food supplement. MX3, MX4, MX5. Para, may mababasa ka ba sa Bible na kapag papahaba ng buhay yan? Yung ahente lang niya na nagsabi na hahaba ang buhay mo. Ako, tiyak ko, hahaba buhay ko. Bakit? Yun ang pangako ng Diyos. That thou mayest live long on the earth. O sabi ni Pastor, live long on the earth, patay naman siya. Yun lang ang binigay ng buhay ng Panginoon sa akin . Kahit gusto ko mabuhay ng 150, kung sabi ng Panginoon, 60 ka lang.
May magagawa ka ba? Ikaw ba may-ari ng buhay mo? Ang importante mga kapatid, hindi yung haba. Ang importante, yung significance ng buhay mo. Hindi ba? Para kang kometa, saglit ka lang dumaan, pero nag-iwan ka ng bakas. Hindi ka gaya ng bituin na falling star. Wala kang iniwan na bakas, hulog ka pa. Nabuhay ka ng 90 years pero wala lang. Okay na mabuhay ako ng 60 years na mayroong nangyari. Am I right? That thou mayest live long on the earth. Ang vitamins ko, alam nyo kung ano? Coke Zero. Yun ang vitamins ko from C to Z. Puro ka Coke Zero, Coke Zero. Sabi ko, hayaan nyo na ako. Mas maigi namang mamatay ako na nai-enjoy ko kaysa mamatay ako na nag-i-endure ako. I mean, it's a matter of perspective. Bahala kayo kung anong perspektibo nyo. Pero ang perspektibo ko ito. Gusto ko naman nag-i-enjoy ako. Mamamatay ka na lang, hindi ka pa makakakain. Sabi ko, nanay, kung anong gusto mo, kainin mo. Dahil mamamatay ka rin lang naman. Tay, kainin mo kung anong gusto mo. Hindi ako kakain, bawal sa akin yan. Bakit sa tingin mo, mabubuhay ka pa na matagal? Kaya yung nanay ko to, i-order mo nga ako ng crispy. Orderin ng crispy pata. Tinitira ng nanay ko yon ng 3-4 na araw sa kwarto. Hindi naman niya kakainin ng buo yun eh. Inuunti-unti niya yon. Tapos sabi niya, alam mo, lumalakas ako dahil sa crispy pata. Anong tawag mo doon? Placebo effect. Am I right? Nagkakaroon siya ng tinatawag nating psychological effect. Bakit? Nagagawa niya yung gusto niya eh. You know, people died because of COVID, but not exactly because of COVID. It's the isolation that triggers their death. Yung mag-isa ka, yung walang gusto lumapit sa'yo, yung hindi ka makalabas, yun ang pumatay sa maraming COVID deaths. Hindi yung COVID. And I know it for a fact. Bakit? May pinsan ako. Hindi ko na ikukwento, hahaba pa eh. Ang punto de vista ko, mga kapatid, ito. Let them enjoy their life. Tayo ilan ng taon, hindi ko na tawagin tayo kasi masyado naman ako bata. Brad, ilan taon ka na? Brad, ikaw Brad, yung diretso ko. Yan. Ilan taon ka na? Ha? 68? Bigyan 68 ka na? Akala ko 69 ka eh. Kunting difference, 68. Oh. Terminal na yan, malapit ng grahe yan eh. Kung may anak ka ba dito? May anak kayo dito? May anak kayo? Wala kayo anak? Wala siyang anak. Pero kung may anak siya, kakaya. Wag yan, tay. Bawal sa'yo yan. 68 na ako, anak. Hindi pwede, mamamatay ka kagad. Mamamatay naman talaga ako eh. Do you understand what I'm talking about? But the point is this. The level, mga kapatid, is obedience, honoring. You honor them. Let them decide. You give them the honor that they deserve. They may not be the best parents in the world, but they are the best parent for you. Pangatlo, obedience, honoring. Yung pangatlo ay yung affirmation. Affirmation means you give with confidence your support and encouragement. Most people don't realize this until they come to this stage. You know why lolos and lolas are very fond with apos? Yung lolo at lola, gustong-gusto nila yung apo. Una, binabawi nila sa apo yung hindi nila nagawa sa kanilang anak. Kaya ang tendency na i-spoiled ang apo. Pero hindi nila binalak at pinlano na i-spoiled yung apo.
sadyang bumabawi lamang sila doon sa hindi nila nagawa doon sa apo. Pangalawa, they wanted to enjoy their time. Time that they don't have with their children. Busy sila sa trabaho, busy sila sa lahat, busy sila sa hanap buhay. Ngayon, retirado na sila, wala na silang ginagawa. They wanted to spend their time with their apos. Now, that should not be. When your parents retired, of course, you are already in their place, di ba? Ikaw naman ngayon naghahanap buhay, ikaw naman ngayon busy. But because they are retired, find time to spend it with them. Find time to spend it with them. Nung nabubuhay pa yung tatay ko, tay, anong gusto mo, tay? Yung tatay ko, hindi pala kibo yun eh. Hindi siya expressive. Yung nanay ko ang expressive. Sasabihin na nanay ko, uy, gusto pala ni tatay mo yung ganyan. Gusto mo yan? Bibiliin ko yan. Tay, gusto mo to. Yung apo niya na na fireman, kinuha niya yung tawag dito, yung uniforme ng kanyang apo, tinitingnan niya na gano'n. Sabi ng asawa ko, tingnan mo si lolo mo, tinitingnan mo. Alam mo ginawa ng anak ko? This is months before he died. Tay, suot mo yan. Hindi, sa'yo to eh. Suot mo yan, tay. Sinuot ng tatay ko, full uniform ng isang Bureau of Fire, kasama yung anak ko, nagpa-picture sila. One of the best pictures we have with my father. Simple, yet memorable. Hindi ho kailangan ng tatay nyo ng pera. Hindi niya kailangan ng tatay nyo. Lagpas na sila doon. Ang kailangan nila, alam nyo kung ano? Affirmation mo. Yung presence mo. Yung sasabihin mo, tay, kain tayo. May dala akong donut. Alam ko, diabetes ka, isang kagat ka lang. Tay, natikman mo na ba yung cafe latte? Pang generation namin to eh. Yung sa inyo, ano yun eh, kaping barako eh. Tikman natin. Nay, natikman mo na ba yung ganito? Those are the kind of affirmations they need. When your parents are old, they don't need anything material anymore. Alam mo, bibigyan mo ng pera yan, matutuwa yan, bibigyan mo ng pera. Alam nyo kung saan niya bibigyan pera? Sa apo. Or kung wala siyang apong pagbibigyan, ang gagawin, tatabi nila yung pera. Wala namang paggagastusan yan eh. Walang paggagastusan yan. Ngayon, patay na yung nanay ko, patay na yung tatay ko, yung auntie ko naman, ang inaalagaan namin. Yung auntie ko na nagpalaki sa akin nung bata ako, na nag-alaga sa akin nung bata ako, nakatira sa akin. Sasabihin niya, Toto, kailangan ko ng gamot. Akin na, bibili ko ng gamot. Tapos bibigyan ko yan, panggastos mo. Pupunta lang ng palengke yun, bibili lang ng isda. Ipapaksin niya yung isda, uulamin niya yung isda ng 3 araw. Hindi naman niya kakainin lahat yun eh. Naghahanap lang sila ng gusto nila sa hininga nila. Alam niyo yun? Ang dami masasarap na pagkain pero wala kang gusto sa pagkain. May hinahanap kang simpleng pagkain. Lalo na ako, Ilonggo ako. Pag umuwi ako ng Negros o Iloilo, I ate things that I have eaten nung bata ako. Manok, pastor, marami niyan sa Kabanatuan. Baboy, marami niyan. Anong gusto niya, pastor? Pinamalhan na salmonite. Ay, kung hindi niyo panakain yung pinamalhan na salmonite, maniwala kayo. Nasa eroplano ka na, nakasabit pa sa bibig mo ang lasa. Ano pa? Adobong takway. Nako, kung hindi nyo alam yan, maniwala ka sa akin. Tapos ano pa? Ginamos. Tapos ano pa? Tinulang hasa-hasa na nilagyan ng batuan. Nako, maniwala ka. Mas tumataba ako pag umuwi ako sa amin. You know why? It's not the money.
It's the affection and the affirmation. Let me close with this story. Meron ako member. Actually, dalawa sila. Yung isa naging bayaw ko. But they have the same case. Ang problema ko, sabi ko, bakit kaya yung church namin hindi makausad-usad? Sinubukan ko na yung maraming bagay pero parang hindi kami maka-take off. And I realized na ang naging problema namin, yung relationship sa family. Noong naayos namin yung relationship sa family at nagkaroon kami ng matibay na family sa loob ng church. Unfortunately, it was too late for these two person na binabanggit ko. Because naituro ko sa kanila how to honor their parents and affirm their parents, their mothers has already passed away. Umiiyak siya. Forward, umiiyak. O ba't umiiyak? Pastor, paano namin paparamdam sa nanay namin? Wala na sila. Sana buhay pa yung nanay ko. Sabi ko, then you get a proxy. Maghanap ka ng isang babae na pwede mong tawaging nanay at pwedeng kayo na lang nanay ko. Yung bayaw ko, ginawa niyang proxy yung nanay ko and she give everything to my mother. Even to my father. Yung isa naman, si Patrick, well, wala siyang nakita, kami naman ang ginawa niyang proxy na magulang. Itong Patrick na ito particularly, laking kalsada. Sugarol, magta-drugs, payat. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan ng member kong babae. In-invite sa church, na-save. Nung ma-save, sabi ko dito ko tumira sa church. Kasi pag ibinalik ito sa inyo, hindi ka aayos. Tumira sa church. Naging bahagi ng pamilya namin. Nag-ipon ng pera. Bumili ng pantalon, dinala sa tatay. Umiiyak yung tatay. Yung tatay niya, every time na pumupunta ako sa bahay na, hindi ako pinapansin. Pero nung ginawa yun ng anak niya, every time na pumunta ako, niyayakap ako at sinasabing, Pastor, tuloy kayo, dito kayo, makikipagkwentuhan sa akin. I become a part of the family. When his father died, yung Patrick, namatay yung tatay niya, niyakap ako ni Patrick, sinabi, Pastor, salamat po, tinuruan niyo ako kung papaano magmahal at magparangal na magulang. I have no regrets. That's why when your loved ones died, you may cry because of loss. But you will never cry because of regrets. When my father died and my mother died, I cried because I love them. Because of loneliness. Because I will surely miss them. But I did not cry because of regret. In fact, dinala sila ng karo. Hindi na kami sumama. Pagbalik sa amin, naka-earn na sila. Tapos nilagay namin sa ilalim ng hagdanan namin. Minsan bababa ako, tayo ba, tabi dyan, makabakapakan kita. Malay nyo, baka nakaupo dun. Hindi, joke lang. So 3 principles I would like you to remember. While there is time, enjoy. Break the curse. If your parents is not here, or your parents are here, make it a point that you break the curse. Sa akin magsisimula ang tama. Tanggap ko na yung magulang ko. Alam ko yung pagkukulang nila. Hindi ko hahanapin at titingnan ang kanilang pagkukulang. Pasasalamatan ko sila dahil pinili sila ng Diyos sa akin. At pangatlo, you speak the blessing. Why? Because you wanted to obey them, to honor them, and to affirm. How do you do that? You hug them. You kiss them. You help them. And you give them hope. And I pray that you will evolve into a better family for the Lord. Tumayo po tayong lahat, manalangin tayo. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami. Binigyan niyo kami ng magulang. Totoo na hindi kami nakapamili ng magulang, hindi rin po sila nakapamili ng mga anak. Kayo po ang nagtagpo sa amin. Kayo po ang bumuo sa amin bilang isang pamilya.
nagpapasalamat kami na kami, Panginoon, ay binigkis ninyo. Naging bahagi ng ministeryo. Hindi ko po alam ang buhay ng bawat isa. Hindi ko po alam ang kanilang pamilya. Pero ang alam ko po, we can start somewhere. And this is the good place to start. For us to hug, to help, and to hope. So we can affirm, we can honor, and we can obey our parents by hugging them, helping them, and giving them hope. Today, may you bless thy word, and may you bless each one, and may you touch the hearts. As we bow our heads, we close our eyes. Kung ang Panginoon ay nangusap sa iyo, pwede po bang hanapin nyo ang magulang nyo, baka hindi nyo pa kilala? Pwede bang hanapin nyo yung magulang nyo, tapos puntahan nyo, yakapin nyo ngayon? Can you do that? Can you do that? Can you find your parents kung nandito sila? Kung nandito sila. Yung mga nandito, kung wala tayong magawa. Pero kung nandito yung magulang mo, can you find them and hug them and kiss them? Can you do that? Kung wala yung magulang mo dito, would you come here in front and you kneel and you say, Lord, I'm going to break the curse and I'm going to speak the blessing. Pag uwi ko sa bahay, I'm going to hug my father and my mother and I will thank them. And I will appreciate them. And I will not look on their shortcomings nor on their flaws. But I will look that they are God-given to me. Can you do that? You come and you pray. And you bring yung mga nandito yung magulang, you bring your family, you come together, you pray. Dalhin niyo yung magulang mo, kapatid mo, hawak kamay kayo, you pray as a family. You bring your family with you. You bring your mother, your father with you. Wala yung magulang mo, may kapatid ka dito, you come. Bro, sister, tayong magkapatid, we will break the curse. And we will speak the blessing while there is time. Can you do that? Come. If God has spoken to you, God touch your heart. There is no greater thing in this world but your family. And while there is time, you hug them. You enjoy them. You embrace them. For tomorrow may not be available for all of us. Naming Diyos, salamat po sa napakalinaw na mensahe. Yung mga prinsipyo nyo, yun ang aming susundin. Kung paanong nailahad sa amin ng malinaw, babaunin namin to hanggang sa paglabas ng building na ito. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Pastor Salmurin, para maintindihan namin ng malinaw ang ginagawa ng aming mga magulang at kung paano naman namin sila pararangalan. Salamat po sa mensaheng ito. Tunay nga, Ama, na kailangan namin ng sila'y tulungan, bigyan ng pag-asa na kami ang bahala sa kanila. Bigyan sila ng pag-asa na kami ang kakalinga sa kanila. Hindi yung sila ay nag-aalala kung sino ang aasikaso, sino ang tutulong, sino ang magpapagamot, sino ang aalalay. Magbigkas kami, Panginoon, ng mga pagpapala at tulungan mo kami, Panginoon, na i-break ang sumpa nang sa gayon maging maayos, maging mabuti para sa amin bilang mga anak. Salamat po. Tugunin niyo po ang bawat panalangin ng bawat isang nakaluhod para sa kanilang mga magulang. Kayo po ang magpala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Pastor.